Arangkada, magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Yan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Pia. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama tuwing 10 to 11 in the morning, Miyerkules at Biyernes. Yes, at bago po tayo mag-umpisa, syempre babatiin po muna natin ang ating butihing director, si Director Judisio G. Alvilla, ang ating Deputy Director si Sir Joel B. Dator, at ang syempre ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services na si Sir Elijah Davalos. Hello sir. At si Sir Andy Tuates, ang ating DepEd Chief and Interim Head ng CDF, at si Sir Nelson Santiago, ang LSD Chief and Interim Director for R&D. At syempre, binabati din natin ang ating mga section heads sa STIPS and sa STEED, si Sir Jet Subaba and Ma'am Bes G. Magararo. Yan, good afternoon po. Ayan. Siyempre, binabati rin po namin ng isang mainit na pagbati sa lahat po ng mga empleyado na naririto at nakikinig, lalong-lalo na po sa ating magigiting na drivers na kasalukuyang po nakatravel ngayon. Nawa po ay mag-ingat po kayo sa inyong mga biyahe. Ayan. Yes, oo. Tsaka ngayon, nag-iba kasi tayo ng schedule partner. Oo, kasi nagkaroon ng program kanina kung nakatutok po kayo sa ating Facebook live sa DA Filmec tsaka dito po sa Radyo Agri. Yes. So, ngayon lang po tayo nagbago ng schedule, pero sa mga darating na araw po, 10 to 11 pa rin po tayo. Ayan, sa usapang RCEF po ay tatalakayin po natin ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, kabilang po ang mga layunin nito, mga benepisyo para sa magsasaka, at kung paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive sector po ng agrikultura sa ating bansa. Sa huling episode po ay tinalakay po natin ang mga impormasyon tungkol po sa operation and maintenance ng mga makinaryang pagpanghanda ng lupa. Ayan. Kung na-miss nyo po ang episode na ito, ay maaari ninyo itong makita at panoorin sa RCEF, sa Radio Agri 90.1 PhilMec at sa DA PhilMec official Facebook page. Yes, ayan, tama ka dyan, partner. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. So, panoorin po natin ngayon ang Balitang RCEF. (46 FCAs lumahok sa RCEF training courses. Umabot sa 46 FCAs o 183 farmer members mula sa probinsya ng Pampanga, Tarlac, Zambales, Cagayan, Ifugao, Laguna at Leyte ang lumahok sa pagsasanay sa paggamit at mentina ng mga makinaryang RCEF mula March 17 to 21. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng TMTD na palakasin ang kasanayan ng mga benepisyaryo para sa mas epektibong paggamit ng makinaryang pang-agrikultura. Paghahanda para sa Harmonized RCEF Database isinagawa. Noong March 18, nagkaroon ng consultative meeting ang ACD, EDD, ICTS, TMTD at PMO para talakayin ang mahakbang para sa paghahanda ng RCEF Harmonized Database. Tinalakay sa meeting ang mga layunin ng database tulad ng key strategies for data harmonization at pagpapabuti ng aksesibilidad ng impormasyon, pati na rin ang mga hakbang upang masolusyonan ang mga hamong natukoy para sa ilulunsad na Harmonized RCEF Database.
Dalawang RCEF Info Hub na itatag sa Region 2. Patuloy sa pagtatag ng RCEF Information Hub ang ACD Strategic Communications Team noong March 19 to 21 na itatag ang dalawang bagong Info Hub sa Nararagan Valley Multipurpose Cooperative ng Cagayan at Santiago Amos Credit Cooperative ng Isabela. Nakatanggap din ng 40-inch smart TVs ang Tabok Farmers Multipurpose Cooperative at Binungsay Maling-Awa Savings and Loan Cooperative mula Kalinga na mayroon ng existing Info Hub mula 2024. At iyan po ang mga balitang hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para naman po sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan. At huwag din po nating kalimutang i-like ang ating live at i-share po ito. Time check, ang oras po natin ngayon ay 2:24 in the afternoon at tayo po ay nanonood at nakikinig sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec at currently live po tayo sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec at DA PhilMec. Ayan. Yes, okay. So, ngayong episode ay makakasama po natin si Dr. Christine S. Pascual, ang Senior Science Research Specialist mula sa Rice Engineering and Mechanization Division ng Philippine Research Institute or PhilRice. So, ngayon ay tatalakayin po natin ang mga impormasyon tungkol sa water management. So, magandang araw po, Dr. Christine. So, baka may gusto po kayo mambatiin or i-shoutout muna. Yes, magandang hapon po sa ating lahat at magandang hapon sa ating tagapakinig at tagapanood po sa programang ito. And shout out sa aking mga kasamahan dyan sa PhilRice ngayong hapon. Yan, magandang araw po. Bali, sisimulan na po natin ang talakayan natin for today. Ayan, sa ating pong pagpapatuloy, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano nga po ba ang water management at paano po at ano po ang kahalagahan nito sa palayan? Ayan. Ayan. So, kung meron po tayong tinatawag na rice is life, water is life also. Yan. So, alam naman natin na pag walang tubig ay hindi po tayo nakakapagtanim ng palay. So, ang isang factor na mahalaga sa rice production ay yung tinatawag nating water management o yung wastong pamamahala ng tubig na kung saan ito po ay may direct effect sa pagtubo at sa paglago ng tanim nating palay. Dahil kung hindi po maganda ang ating wastong pamamahala ng tubig, ito po ay maaring magdulot ng mga masasayang na tubig, irigasyon, na ito po ay napaka-importante ngayon sa ating karon po tayo yung tinatawag nating water scarcity. Ayan. So kakulangan ng tubig. So mahalaga na magkaroon po tayo ng wastong pamamahala ng tubig para sa ganun po ay maganda yung pagbulas at pagtubo ng ating palayan. Ayun, ma'am. So, ma'am, kung sakali pong hindi po sapat yung tubig, ma'am, ano po ang posibleng mangyari sa ating mga pananim? Ayan. Kung hindi po sapat ng tubig ang ating palayan, ito po ay nakakaapekto sa kanyang pagtubo at syempre sa produksyon ng palay. At makikita natin mismo ito sa sintomas o sa physical na indication doon sa palay mismo. Una po, sa panahon ng pagsusuwi, yung suwing tinatawag nating tiller, yung pagpuno ng rice. Makikita natin doon nakakaunti lamang yung suwi at hindi maganda yung pagtubo ng ating mga palay. At pag hindi maganda or hindi insufficient yung tubig, hindi rin po maganda yung pagdadala ng nutrihino or yung mga sustansya ng lupa mula sa iba't ibang bahagi ng ating mga palayan. So, nagkakaroon din po ng mga unbalanced nutrients sa ating lupa dahil nga kulang sa tubig. So, in other words, pag hindi po sapat ng tubig ang ating halaman, ay nakakaapekto o nakakapagpababa ng ating ani. Ayan. Mga karadyo agri, i-take note po natin na
nakakaapekto daw po ang hindi sapat na tubig sa ating pananim. Ayan. Para naman po sa ikatlo po nating katanungan, ay paano naman po, kung kanina po ay hindi sapat, ngayon naman po, paano naman po kung sobra-sobra naman po yung tubig o hindi po ito nagagamit ng wasto? Yan. So kung sobra yung ating pagpapatubig o yung lalim ng tubig sa ating mga palayan, una syempre sa mga gumagamit ng bomba, magastos po 'yan dahil sa fuel consumption nito. Pero sa agronomic response, pag sobra po yung tubig sa ating halaman, makikita po natin yung kaunti lamang yung suwi. Usually, pag maganda po yung tubo ng ating halaman, meron po tayong tinatawag na tiller o yung suwi, yung parang puno ng halaman. Pag maganda po yung tubo, more than 10 tillers per hill, ang isang indikasyon na healthy yung ating mga seedlings. Pero pag sobra-sobra po yung tubig sa ating mga palayan, nagkakaroon po ng kakaunti lamang, so less than 10 tillers per hill. So yan yung isang indikasyon ng sobrang tubig sa ating halaman. Ang isa naman po ay nagkakaroon ng imbalance dun sa mga nutrients din, gaya sa insufficient water. Dito nagkakaroon din ng halimbawa tinatawag nating mga micronutrients toxicity like iron, and then nagkakaroon tayo ng mga zinc deficiency pag palaging sobra ng tubig yung ating halaman na nakakaapekto sa paglaki ng ating mga yung ating halaman. Yes. Ayun. So, talagang dapat hindi talaga siya susobra, hindi rin naman po kokonti ang ating ilalagay na tubig. Yes, idagdag ko din po ang rice din po ay isang source, yung tinatawag nating greenhouse gas emissions. Pag palaging lubog ng tubig ang ating halaman, ito po ay source ng tinatawag nating methane, pagbuga ng mga tinatawag nating methane emissions na nagdudulot ng global warming o pagtaas na temperatura sa ating environment. So, kaya ini-encourage namin ng bawat isa na dapat wasto lamang ang ating paggamit ng ating patubig sa rice production. Ayun. Ito ma'am, matanong ko na din po pala, out of curiosity, Yes. nakakaapekto po ba kapag yung tubig ay madumi? Nakakaapekto po ba yun sa palay, sa pananim po? Depende sa konteksto ng madumi, kung madumi na maputik o turbid lang, hindi siya nakakaapekto. Pero pag yung polluted na may chemical o na maaring magkaroon ng effect sa halaman. Ayun. Ayan, sagutan ni ma'am yung Yes, talaga namang siksik ang impormasyon na hatid ni Dr. Christine, mga Karadyo Agri. Kaya wag po muna tayong aalis dahil marami pa kayong matututunan. Short break po muna tayo, ma'am. Okay. Yan po. So, ayan. So, sa mga nagpaplano naman magsumite ng application upang maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng mga PhilMec offices by region, kasama na rin ng mga focal persons na maaari ninyong i-contact. Ayan, para sa Luzon A po, na Region 1 covering Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, ang PhilMec office po natin ay matatagpuan sa PhilMec FMFOD office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, at hanapin o tawagan lang po natin si Sir Roland F. Ruiz sa 0951-541-4859. Sa Region 3 naman po, covering Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Same lang din po sa PhilMec FMFOD office. Ang hanapin naman po natin ay si Ma'am Merlinda T. Ramento, or tawagan po natin siya sa 0936-137-2292. Ayan, so sa Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino, maaari po tayo magtungo sa Department of Agriculture, Regional Office 2 sa San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. At maaari po nating i-contact si Sir Ryan Duyag sa 0927-344-7351.
At sa CAR naman po, covering Kalinga and Ifugao, maaari po tayo magtungo sa Department of Agriculture Regional Office 2 sa San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. At hanapin po si Miss Laika Jane Pascual at pwede po siya i-contact sa 0905-691-7462. Ayan, para naman po sa Luzon Sea, Region 4A covering Quezon City, Laguna and Cavite, ang ating pong PhilMec office ay matatagpuan sa Agricultural Training Institute, Diliman, Quezon City, Metro Manila. Hanapin at tawagan lang po natin si Miss Josephine Valdez sa 0977-822-9420. Sa Region 4B naman po, covering Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Palawan, ang ating pong PhilMec office ay matatagpuan sa Palawan Research and Experiment Station sa Santa Monica, Puerto Princesa. Tawagin at puntahan lang po natin si Sir Kenneth Calderon or i-contact po natin siya sa 0906-841-4917. Sa Region 5 naman po, Camarines Sur, Albay, Masbate at Sorsogon, ang ating pong PhilMec office ay matatagpuan sa Department of Agriculture, Regional Field Office Number 5, Filica, Camarines Sur. At hanapin lang po natin si Sir Joseph Corporal Jr. o tawagan sa 0950-984-4402. Ayan, so sa Visayas naman tayo, Region 6 po, covering Aklan, Antique, Capiz, Negros Occidental, and Iloilo. Maaari po tayo magtungo sa Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. At pwede po natin kontakin si Miss Catherine Casiano sa 0965-693-0843. Region 7 po, covering Negros Oriental and Bohol. Maaari po tayo magtungo sa DA Patco sa Barangay Look, Dumaguete City, Negros Oriental. At pwede po natin kontakin si Sir Rogen John P. Flores sa 0961-204-4911. Region 8 naman po, covering Leyte, Southern Leyte, Samar, and Biliran. Pwede po tayo magtungo sa PRT MDC sa AES Compound, Barangay Balinsa, Sayaw, Abuyog, Leyte. At pwede po natin kontakin si Sir Kinen Jake G. Tenedero sa 0935-810-5453. Para naman po sa Mindanao A, Region 9 covering Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur, ang ating pong PhilMec office ay matatagpuan sa DARFO 9, Linienza, Pagadian City. Hanapin at tawagan lang po natin si Ma'am Aisel D. Sulampid sa 0997-761-6579. Sa Region 10 naman po, covering Bukidnon, Lanao del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur, ang ating pong PhilMec office ay matatagpuan sa CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. At hanapin lang po natin si Sir John Ray Bilyaban or tawagan sa 0931-818-0358. Sa Region 13 naman po, para sa mga taga Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur, ang ating pong PhilMec office ay matatagpuan sa DA Caraga, Pedmo Building, Capitol Site, Butuan City. At hanapin lamang po si Miss Jingle T. Paloma or tawagan sa 0938-321-1477. Ayan, so Mindanao B naman po tayo, Region 11, covering Davao del Norte and De Oro, at Davao Oriental and del Sur. Maaari po tayo magtungo sa DANMAC LRC sa Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. At hanapin po natin at kontakin si Miss Hazel Buenavista sa 0919-799-2413. Region 12 naman po, covering North Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat. Maaari po tayo magtungo sa PhilMec
12 Office DARFO 12 sa Regional Center Carpenter Hill, Coronadal City. At pwede po natin kontakin si Sir John Ryan Modyo sa 0956-724-1821. At sa BARM naman po, covering Maguindanao del Sur and del Norte at Lanao del Sur, mari po tayo magtungo sa Office of the Engineering Division, MAFAR BARM, sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. At kontakin po natin si Sir Khalid Sanggakala sa 0930-346-8740. Ayan. Kanina po ay na-discuss ni Dr. Christine ang mga posible pong mangyari kung kulang at sobra ang ating tubig sa ating mga palayan. Ayan. Dr. Christine, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, para naman po sa ating ika-4 na katanungan ay ano naman po ang benepisyo kung tama po o sapat ang dami ng tubig sa ating mga pananim o sa palayan? Yes, so gaya ng nabanggit ko kanina, yung tamang dami ng tubig sa palayan ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na paglaki ng ating halaman. So nakakatulong ito sa pagsipsip ng sustansya mula sa lupa patungo sa iba't ibang bahagi ng halaman, at nakakatulong din ito para maiwasan ng mga peste na maaring magdulot pag sobra ang tubig sa halaman, gaya ng pagkakaroon ng mga bakterya na mga sakit o mga fungus, or kung tuyot naman walang tubig, ito yung mga peste gaya ng mga stem borer o yung mga root knot nematodes yan. And also para po overall magkaroon tayo ng magandang kalidad din ng ating butil or sa halaman, and malusog ang ating mga palayan. Ayan. So, ma'am, pwede nyo rin po ibahagi sa amin, ma'am, kung paano po malalaman ng mga listeners po natin kung ang palayan po ay may tamang dami ng tubig, ma'am. So, ano po ba yung indication na tama po yung sapat po yung tubig? Okay. Upang matiyak natin na tama yung tubig na nilalagay natin sa ating mga bukid, panatilihin po natin na ang lalim ng tubig tuwing mag-i-irrigate po tayo ay 3 to 5 cm mula sa pagsusuwi, sa unang pagsusuwi hanggang sa before mag-flowering. Pag sa flowering na, kailangan i-maintain po natin yung 5 to 7 cm water depth during flowering, kasi ang flowering po ay critical growth stage of the rice plant. Kasi kung walang tubig po sa yugtong ito, maaaring magkaroon po ng mga unfilled grains o tulyapis o yung walang laman ng butil na dapat hindi mangyari, kasi pag nangyari ito ay nagkakaroon po ng yield loss o bababang ating ani. Ayan, so siguraduhin po natin na during flowering stage ay palaging may tubig ang ating halaman. And then 1 to 2 weeks before the expected time of harvest, kailangan na nating patuyuan ang ating mga bukirin. Ayan. Ito yung tinatawag po nating terminal drainage. Para sa ganon, maisagawa po natin ng maayos yung ating mga post-harvest mechanization. Pag ilulusungan po natin ng mga combine harvester, mas matatag po yung lupa at maayos na ma-harvest yung ating mga halaman. Ayan. So, yan po yung aming mga recommendations sa palay check. 3 to 5 cm water depth tuwing magpapatubig. And during flowering stage, kailangan laging may tubig ang ating mga bukirin or palayan. 5 to 7 cm water depth po ang aming rekomendasyon. Ayun. Hindi po pala siya all throughout the pagtatanim ay may tubig. Ano po, ma'am? Yes, tama po yun. Actually, meron po kaming rekomendasyon dyan, na tinatawag natin yung alternate wetting and drying. Ayan. Kung ang iyong lugar ay merong water scarcity or kakulangan sa tubig, pwede po niyong gamitin yung teknolohiya ng alternate wetting and drying. Yung nabanggit ko kanina na rekomendasyon, 3 to 5 cm water depth, yan po ay kung meron kayong sapat na tubig. Ayan. Pero pag kulang ang tubig sa iyong lugar, pwede nyo pong gamitin yung proseso ng alternate wetting and drying. Ayan, bali, bago po tayo magpatuloy sa ating huling question, which is,
na bigyan na po ni ma'am ng brief explanation, ay magbasa po muna tayo ng mga comments sa ating live stream. Ayan. Ayan. So, good afternoon po kay Ma'am Jan. Ayan. So, may tanong po siya dito. So, ang tanong niya, ano ang advantage ng pagpapanatili ng tubig sa loob ng isang buwan post-harvest? Ayan. At kay Ma'am Judy Ann, ayan, hello daw from Davao City. Yes, kung naintindihan ko yung tanong, Opo. 3 inches, that is more than 10 centimeter, na tubig after harvest. Sa palay check system namin, hindi namin nire-recommend na magkaroon or patubigan yung tubig after harvest. Unang-una, ito po ay magastos. Lalo na sa mga gumagamit po ng bomba. So, hindi po siya ideal para magpatubig after harvest. Ayan. So, ang rekomendasyon po namin, pagkatapos po kayo mag-harvest, pwede po kayo yung shallow dry tillage para po sa ganon ay isil po natin yung mga cracks doon sa lupa para sa unang patubig mo, pag sa next cropping season mo ay hindi masyadong madaming tubig yung kailangan kasi nababawasan yung mga cracks sa lupa na sayang yung tubig sa unang patubig mo. Yes, ma'am. Ayan. So, ayan, watching din from Dulong Bayan Farmers Association sa San Jose del Monte, Bulacan, si Sir Mario Paulino. Ayan. Ayan. At kay Sir Marvin Dumlao, paano daw po ang mag-request ng mechanical harvester? Ayan. Sa pagre-request po ay makikita po natin ang procedure po ng pagre-request including the requirements po sa RCEF Mechanization Program website. Ayan. Maari po natin itong bisitahin or maari po tayong mag-walk-in sa ating pinakamalapit na ahensya ng PhilMec po. Ayan. Shout out din po sa aking mama. Ayan. Avid viewer po siya ng Radio Agri. Ayan. Okay, so, ma'am, dagdag question ko lang din po. Ma'am, katulad po ngayon na tag-init or tag-araw po, meron po ba siyang epekto, ma'am, sa pagpapatubig, ma'am, ng ano? Kasi di ba, ma'am, tag-tuyot po. So, dapat po ba mas marami dun sa usual na pagpapatubig? Hindi naman. Ang recommendation lang talaga namin tuwing magpapatubig is 3 to 5 centimeter yung lalim ng tubig. Kasi minsan, kahit madami yung tubig ang kailangan, hindi naman kailangan talaga, ang nilalagay mo sa ating palayan, hindi naman lahat ay nagagamit ng ating halaman para sa kanyang physiological development, para sa kanyang paglaki. Pag mas madaming tubig ang nilalagay, mas madami ang nasasayang dahil ito po ay napupunta lamang sa pagtagas, sa yung may tinatawag nating percolasyon, yung pagbaba ng tubig, ayan. So, evaporasyon, ayan. So, hindi po kailangan na malalim or madaming tubig ang kailangan ng ating mga palayan, whether it's dry or wet season. Ayan. Ayan. Sana po mga karadyo agri ay nagte-take down notes po kayo dahil ang mga impormasyon pong ibinabahagi sa atin ni Dr. Christine ay makakatulong po para sa ating pagpapalayan. Ayan. Ayan. So, may question ka pa ba, partner? Ayan. Baka may mga gusto ko po lang kayong i-emphasize idagdag. kanina, yung alternate wetting and Opo. drying na nabanggit natin kanina. Yung alternate wetting and drying, ito po ay isang proseso ng kontroladong pagpapatubig na kung saan hindi po palaging lubog ng tubig ang ating halaman. So may mga panahon lamang na sa yugto ng buhay ng halaman na mayroong tubig and then after few days ay tuyo yung lupa. So paano po natin isasagawa yung alternate wetting and drying? So usually po, para mag-guide po natin yung farmers kung kailan po magpatubig, gamit ang konsepto ng AWD, naglalagay po tayo ng tubo, yung tinatawag nating observation well or field water tube na hango sa PVC or pwedeng kawayan na merong 25 centimeter height. And then mayroon po siyang mga butas-butas from 15 centimeter mula sa baba. So ibinabaon po natin ito 1 meter away from the bond.
And then, doon po natin sisilipin yung kondisyon ng tubig doon sa parteng ugat ng halaman. Kasi pag ibinaon mo yung tubong yon, aalisin mo yung lupa sa loob, and habang may tubig sa loob ng observation well, hindi po tayo magpapatubig. So, ang konsepto nito po ay kahit walang tubig doon sa ibabaw ng lupa, ay meron palang tubig doon sa root zone. Ayan. So, may mga panahon, ito ay ginagamit 21 days after transplanting. Ano? So, una, mag-irrigate ka ng 3 to 5 cm, then hayaan natin yung tubig na bumaba gamit ng observation well. Hanggat may tubig doon sa observation well, hindi ka magpapatubig. Ayan. So, dry yung soil, yung surface, and then magpapatubig ka na lang ulit. So, meron po tayong rules doon sa AWD na nabanggit ko kanina, yung flowering stage, critical growth stage po yan. I-suspend po natin yung AWD at doon po tayo panatilihing laging may tubig during flowering stage. Yung recommendation po sa palay check ay 5 to 7 cm water depth. Ayan. So, mainam po ito sa mga lugar na may kakulangan sa tubig kasi ito po ay nakakapagbawas ng 35% water savings. Ayan. So, kaya po ina-advocate po namin sa mga magsasaka na gamitin po yung control o yung AWD po. Yes. Okay. So, yun po, ma'am. Ayan, bali, meron pong follow-up question si Sir John. Ayan, salamat daw po. Well irrigated daw po ang kanilang area. Ang issue daw po ay kapag walang tubig, medyo matagal daw po mabulok ang rice straw. Ayun, ma'am. Ayun. Meron po ba kayong Baka Walang pwede. tubig, medyo matagal mabulok na. Yes, usually po kung hindi po pinapakain yung straw sa mga hayop, ang ginagawa nila, ini-incorporate nila dry yung straw. And then pag meron ng tubig ulit, i-incorporate doon sa first plowing ang straw. Ayan. Ayun. Sir John, sana nasagot po ni Ma'am yung inyong questions, yung ayan. concerns. Ayan. Thank you po sa sa pagko-comment po sa ating Facebook Live. Ayan, so kung meron pa po kayong ibang questions, maaari nyo pong ihabol. Ayan, so ayan, meron nga kay Sir Lando, from Sir Lando Rodel. Ayan. Ang question po niya, paano po mag-request ng mechanical harvester at paano po maka-avail nito? Ayan, so Ayan, partner yan? nabanggit ko po kanina na ang procedures po ng pagre-request, including po yung list of requirements, ay makikita po natin sa RCEF Mechanization website. Ayan, pwede po natin itong bisitahin, makikita po natin dun yung mga list of requirements. Ayan. Yes, so wag po muna kayong aalis dahil babalik pa po ang ating programa. Ngayon po, po muna tayo. Panoorin po muna natin ang boses ng magsasaka. Isa sa mga pinakamalaking hamon sa sektor ng agrikultura ay ang post-harvest losses na umaabot sa 342,000 metric tons ng palay kada taon o katumbas ng 7.89 bilyong piso. Dahil dito, isa sa mga solusyon ng pamahalaan ay ang pagpapalawak ng paggamit ng climate resilient na makinarya upang mapababa ang post-harvest losses at matiyak na mas maraming palay ang magiging dekalidad na bigas. Ako po si Shadrin Ocampo, Senior Agriculturist po ng Municipal Agricultural Office ng Bayan ng Guagua. Ang mga magsasaka sa panahon natin ngayon, napakaraming support ang nakukuha sa gobyerno. Halimbawa, magagandang klaseng binhi, mga abono, mga rice financial assistance. Ang problema natin, sir, kahit makapag-harvest tayo ng maganda, kung hindi natin mapaprocess ng maayos, dati kasi nabibidil lang sila sa kalsada. So minsan nasasagasaan, inaabutan ng ulan, hindi consistent yung pagpapatuyo. Kaya kahit napakaganda ng harvest ng ating mga magsasaka, minsan hindi sila nakakabenta ng maayos dahil nga yung tinatawag nilang post-harvest losses. Naniniwala ang lokal na pamahalaan ng Pampanga na sa pamamagitan ng post-harvest facilities ay mas lalo nilang mapapalakas ang produksyon ng palay
at magiging mas abot kaya ang bigas para sa masa. So ngayon, dahil sa mga bagong makinarya tulad ng mga dryer, naging mas consistent ang pagpapatuyo. Siyempre kung naging mas maayos yung pagpapatuyo, pag giniling ito, mas makakapagpalabas tayo ng magandang quality ng bigas. Siyempre pag bigas na yung naibenta natin sa munisipyo, mas mataas na halaga kaysa dun sa ibenta natin na palay na minsan binabarat ng mga trader, hindi tayo makapagdikta ng mga ating mga presyo. Pero kung ang bibili na mismo ang ating munisipyo, yan na yung magdadry, siya na yung magmimil. So pag naibenta natin ng bigas sa labas, mas mataas ang presyong pwedeng makuha ng ating mga magsasaka dito sa Guagua. Ang RPS ay isang climate resilient at state-of-the-art drying and milling facility na may kakayahang magproseso ng dekalidad na bigas para sa mga magsasaka at rice consumers. Ako nga po pala si Jun Rimel Joven, ang provincial focal po ng Pampanga. Ang matatanggap po nila ay isang rice processing system 2. So sa RPS 2 ay meron po siyang isang state-of-the-art na multi-stage rice mill. So ang magandang features po nito ay meron na siyang pre cleaner, meron siyang destoner, huller, color sorter, lane grader, blending tank. Meron na rin siyang automatic packings for milled rice, and then meron na rin siyang air condition na control room. Then meron din siyang 2 unit na recirculating dryer na ang capacity ay 12 tons per batch. So gawa po ito sa stainless steel na meron na ring 2 heating system. So pwede po siya sa biomass na pwedeng gamitan ng IPA. Then pwede rin po siya sa diesel. Sa pamamagitan ng RCEF ay patuloy ang paghahatid ng modernong makinarya upang matugunan ang post-harvest losses at mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Si Jerry Bacani bilang MAPSI ng Guagua, Pampanga. Malaking benepisyo sa amin ang pinagkaloob ng gobyerno, nakakaginawa sa aming mga magsasaka, lalo na sa panahon ng tagulan. Hindi na sila mahirapan, meron silang dry, meron pa silang milling. Ako'y nagpapasalamat sa binigay na pinagkaloob sa amin ng pamuhunan ng PhilBec at ahensya ng gobyerno. Kung wala yung 2 yan, hindi kami magkakaroon ng magandang benepisyo dito sa bayan ng Guagua. Ito ay isang malaking hakbang patungo sa mas moderno, epesyente at matatag na agrikultura. Ito ang handog ng PhilMec sa bansa. Modernong pagsasaka para sa mas masaganang bagong Pilipinas. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Guagua, Pampanga. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan, so ma'am, ano na tayo siguro? Baka meron pa po kayo ma'am idadagdag na information or may gusto po rin po kayong batiin ma'am? Or i-promote. Yes ma'am, i-promote. Ayan, gusto ko lang pong emphasize kanina, pinopromote po namin sa PhilRice yung wastong pamamahala po ng tubig at sana po ay pag-aralan po natin. Meron po kami mga video clips sa aming philrice.gov sa YouTube ng PhilRice yung wastong pamamahala po ng tubig. Ayan, at isa dito ay yung alternate wetting and drying. Ayan, sa mga lugar po na may kakulangan sa tubig. Ayan, at yun lang. Ayan. Bali, mapapanood po natin yung mga video clips na ito next, ngayong Friday po. Ayan. Abangan po natin. Yes, okay. So, bago din natin si Ma'am pakawalan. Oo. Ngayon lang din pala natin nalaman na dati palang taga PhilMec si Ma'am Christine. Yes, from 2004 to 2006. Ayan, dati po ako doon sa Training and Extension Division. TED pa dati. Ayun. Ayan, so... Ayan. Ayan. At dito po nagtatapos ang water management episode ng Usapang RCEF. Lagi po kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Yan. Hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program,
ay may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.